Hey, what's up mga partners for today's video. Nandito nga pala tayo sa Diplomat Hotel. At syempre, simulan natin yung kwentuhan, kababalaghan at katatakutan. Pero syempre, alamin muna natin kung paano nagsimula ang Diplomat Hotel. Maaaring yung iba sa inyo alam na to guys. Pero para sa hindi nakakaalam, ito ang story or ang kwento ng Diplomat Hotel. Noong 1913 guys nung tinayo yung Diplomat Hotel bilang retreat house ng mga Dominikano. Yung Diplomat Hotel guys naging saksi sa dahas at digmaan noong World War II. Noong 1945 binomba ng puwersang Amerikano yung lugar at bahagyang napinsala yung kanang bahagi ng gusali. Pagkatapos niya 1973 muling binuksan at binago yung gusali, ginawa siyang hotel sa pamamagitan ng Diplomat Hotel Incorporated or INC. Ang naging tagapamahala nga pala nito ay isang physics surgeon, negosyante at espiritual na manggagamot na si Antonio or Tony Agpoa. Ngunit muling isinara matapos namatay si Tony Agpoa noong 1987, itinigil ang hotel ang operasyon at pansampantalang isinara sa publiko. So, ngayon alam na natin yung konting history ng Diplomat Hotel guys kung paano siya nagsimula. Dito naman tayo sa katatakutan. Noong 1945 daw kasi nung binomba yung ng puwersang Amerikano yung Diplomat, nasira yung kanang bahagi ng gusali. So, yung panahon na yun, nagpatiwakal daw ng mga Hapon sa loob ng gusali na yan. Tapos noong panahon ng World War II, marami daw madre at pare ang pinugutan ng ulo dito. Yan daw yung pinaniniwala ang dahilan kung bakit madalas nakakita ng walang ulo sa gabi sa loob ng hotel. Madalas din daw sila nakakarinig ng kakaibang tunog na nagmumula sa gusali. Ayon sa mga empleyado or nagtatrabaho dyan sa loob ng Diplomat or yung mga guard, gano'n. Tapos nakakarinig din daw sila ng mga iyak ng bata at sanggol na inuugnay nila sa maaari daw na pagmassacre sa may fountain area sa mga bata noon. Yan naman ay kwento ng mga empleyado or base sa mga kwento rin ng mga malalapit na bahay or kapitbahay ng gusaling ito. Pero sa akin guys, base sa akin, sa nararamdaman ko bilang nakakita at nakakaramdam ng mga ganito. So, yung pakiramdam ko pag nandito ako sa Diplomat Hotel guys, yung bigat, yung lungkot, parang dala-dala ng buong katawan ko yung lungkot ng buong gusali pag pumupunta ako dito na parang nahihilo ako na parang nasusuka ka. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam. Parang sobrang lungkot na dala-dala mo. Kaya ako ayoko dito pumupunta ng yung talagang malungkot ako kasi talagang mas madadagdagan pa yung lungkot eh. Hindi takot eh. Hindi naman ako nakakaramdam ng takot sa mga ganito kasi bata pa lang ako. Lumaki na ako na kasama ko yung mga ganito. Nakikita ko. At saka sa akin kasi guys, talagang sinisigurado ko pag may nakita akong bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Talagang susundan ko, lalapitan ko. At sisikapin ko talagang masundan hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Or kung pwede kong mahawakan, hahawakan ko. Hindi ako takot dito. Mas natatakot na ako sa taong buhay. Yan yung lagi kong sinasabi kay Mikya. Kasi siya natatakot siya dati. Lagi ko sa kanya sinasabi na, alam mo ba na mas nakakatakot yung taong buhay compare sa mga ganito. Kasi ito, matatakot ka kung takot ka. Pero hindi ka mamamatay sa takot. Kung hindi ka naman takot, aabutin ka pa rin ng liwanag o makakakita pa rin ng sikat ng umaga kinabukasan. Compare mo sa makakasama mong masamang tao na baka hindi mo na makita yung buhang liwayway. Kaya ako, sanay na ako sa mga ganito guys. Alam ko na kung ano yung gagawin ko. Alam ko na kung paano magbigay ng respeto sa isang lugar na pupuntahan ko pag may ganito. Siyempre kailangan ingat guys, lalo na sa mga ganitong lugar, baka may sumunod or may bagay na magambala tayo. So ito nga pala yung mga ilang kuha namin noong 2018 na pwede pang pumasok sa loob ng Diplomat Hotel. So ayan yung fountain area na sinasabi nila na may naririnig silang iyak ng bata. So yan naman yung mga corridor. Ayan yung pagbaba sa corridor sa hagdan pababa. At yan naman yung sa rooftop sa pinakataas dun sa may bandang malapit sa cross. So, yan yung hagdan ulit. Tapos yung corridor, guys. So, pag nandiyan kayo sa loob, mas mabigat yung pakiramdam.
ewan ko sa mga taong normal lang. Pero para sa akin na, alam niyo na para sa mga katulad ko na nakakaramdam or nakakita ng mga ganitong bagay, sobrang bigat guys ng pakiramdam. So, syempre guys, yung baga sa mga taong pupunta dito, huwag tayong magtakutan or magturuan or magbigay ng ingay na makakagambala. Magbigay tayo ng respeto, 'di ba? So, siyempre kailangan pa rin natin na mag-ingat guys. Pero napakaganda ng lugar na to guys. Babalik at babalikan syempre. At pagkatapos nga pala dito guys, namin umuwi, yung likod ko punong-puno ng pantal. Punong-puno ng mga pulang-pula yung likod ko. Alam ko naman na uuwi ako ng ganun guys. Kaya expected ko na yun. Pero goods naman na gumaling naman na siya. Hindi ko naman na pinicturean. Syempre, pag nakita nyo yan sa sobrang kapal ng pula at pantal, talagang kikilabutan kayo guys. Kumbaga, syempre, parang hindi talaga normal yung pula tsaka sobrang kate. Guys, yung likod ng parte lang ng katawan ko yung merong ganun. So, pero syempre, anyway, kwentong katatakutan, kababalaghan nga tayo kasi November 1. Pero, sa next video namin guys, abangan nyo naman yung ganda naman ng kwento o ng kasaysayan nitong diplomat guys. So, nakakatakot man yung lugar na to. Madami pa rin mga bumibisita dito kasi syempre sa angking ganda at kasaysayan nitong diplomat hotel guys. Yun yung babalik-balikan talaga ng turista. Sa mga sumama nga pala mula umpisa hanggang dulo sa kwentuhan katatakutan nating araw na to. Maraming salamat at huwag niyo kalimutan na mag-like and subscribe guys. Bye-bye. Paalam.